Hi everyone! Welcome back again to my channel. This is Taiwan Vlog. So for today's video ay sasagutin natin ang isang PM ng ating subscriber. Wow! Napakaraming subscriber. Dahil natitense ako kasi may tao sa harapan ko, nag-exercise siya, nagaganon-ganyan. Nahihiya ako. So, hindi naman siya Pinay, pero baka kasi naiintindihan ako, diba? Nahihiya ako, may tao kasi. So, pero kailangan nating mag-vlog. Ito lang yung part na medyo tahimik. So, ayan. For today's video, ang sabi niya sa akin, dahil na-interview ako ng employer, bali manganganak pa lang yung asawa niya at kukuha sila ng bagong, bali pangalawang helper. So ang duties niya daw is sa newborn baby. Ang work hour niya is 6 to 6 a.m. to 6 p.m. and if kailangan siya ng bata. Then about naman sa off ay hindi pwedeng late umuwi. So, pakitanong ng amo mo dahil kung ano ang late. Ano sa kanya ang late. Kasi sa akin dahil is before 9 dapat nasa bahay na ako. So, one time na medyo na late ako kasi that time is malayo yung aking sa Tinshuay pa ako noon. So, sabi ko mga 5 minutes malilate ako pero diba tinansya ko na mga 5 minutes malilate ako. Nag-chat na ako bago ako kumbaga kung alam ko na sarili ko na malilate ako. Nag-chat na ako kay amo. Respeto na din natin yun sa kanila kasi yun yung house rules nila. Then meron naman na nagsasabi syempre ang atin is whole day 24 hours. Atin talaga yun. Pero ay kung ano man ang mangyari sa atin sa labas, sagot pa rin nila tayo. So, respect na lang sa ating mga employer kung ano ang sinabi nila na curfew mo. So, in case man na malilate ka, hindi talaga kaya, mag-chat ka na, mag-message ka na malilate ka. So, sinabihan lang ako ni amo noon na next time, wag daw uuwing late. Before 9, nandun ako sa bahay. So, hindi ko na inulit yung ganun para wala kang maging problema sa mga amo mo. So, sabi ni Inday, ano daw sa tingin ko, okay ba yung ganun? So, sabi ko sa kanya, sa 6 to 6 a.m., 6 p.m., okay. Kasi bihira yung ganyan. Kasi kung lumalabas is 12 hours lang ang work time mo, duty mo. So, kasi kadalasan dito is 16 hours talaga. Minsan lumalagpas pa. Diba? So, for me dai, maganda sana, pero ang tanong ay, ang sabi ko sa kanya, masusunod ba yan pag nandito ka? So, sabi niya, ang sabi nga daw ng amo niya is, syempre, pag kailangan daw siya ng bata, madidisturbo daw talaga siya. Yun, isa yun. So, sabi ko, sa pagbasa ko pa lang sa message ni Inday, 6 to 6, uy, okay to. Pero, based sa aking experience, at sa mga nakakausap ko dito, hindi talaga masusunod yan. Kasi, mostly, na may newborn is, sila yung nag-aasikaso sa bata. Pero swerte ko na lang sa amo ko. Akala ko nga noon na ganun ang mangyayari din sa akin. So, awa ni Lord kasi hindi naman kami nun share room. Share room nung unang dating ko sa kanila. Nung pangalawang lipat namin ng bahay, share room kami. Pero inaantay ko si amo na gisingin nila ako kung magigising ang bata. Inobserve ko lang sila. Kung hindi, swerte ko na kasi hindi nila ako ginigising, sila amo ang tumatayo. So, iyan, ang sabi ni Inday, sinabihan na siya ng amo niya na pag nagigising yung bata, kailangan uminom ng dede, madidisturbo talaga siya. Dapat hindi na lang nila sinabi yung duty hour mo, yung work hour mo, 'di ba? Kasi parang aasa ka na 12 hours lang ang itatrabaho mo, pero hindi yan totoo. Kasi 16 hours talaga kadalasan, day. Then yung iba nga, pag may newborn, kasama nila sa loob ng room, sila pa ang natayo. So saan
saan yung saan yung ating rest doon. So, ang tinanong ko ulit sa kanya, kasi nga may kasama siyang helper. So, sabi ko, sa tingin mo ba, Day, pag may kasama kang helper is okay lang ba sa'yo? Kasi ako, hindi ko pa na-try magkaroon ng kasama sa helper kasi first amo ko naman to at first pangangatulong ko dito, at kahit sa Pinas hindi ko din na-try ang pangangatulong. So, based sa aking mga naririnig, better na mag-isa ka lang. Hindi lahat, ha? Siyempre, hindi naman lahat. Depende yon sa pakikisama nyong dalawa. So, bilang first timer, sabi ko sa kanya, pag-isipan mong mabuti. Ha? Pag-isipan mong mabuti. Kung okay kayong dalawa, then dalawa kayong helper, tag-isa kayo ng alaga, mas magaan ang trabaho pag nagtutulungan kayo. Yun, question mark nga yun. Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. 'Di ba? Oh, dalawa lang naman yan eh. Maganda yung pagsasamahan yung mag-helper. Kayong dalawa, maganda yung kumbaga pakikisama niyo sa isa't isa. Magaan ang trabaho, madali ang trabaho, 'di ba? Pero kung hindi, baka yun pa ang maging pahirap lalo sa iyo, lalo na't baguhan ka. O, diba? So, ito tips ko sa mga baguhan na gusto mag-apply abroad, hindi lang dito sa Hong Kong, kahit sa ibang bansa. Ang tips ko sa inyo, pag nag-apply kayo dito sa Hong Kong, ang best job offer para sa akin, ha, based sa aking experience, ha, kasi nung dumating ako sa amo ko, isa pa lang alaga ko, kahit 4 adults sila, dahil isa lang alaga ko, then alalay ko pa yung matanda sa pag-aalaga ng bata. Kumbaga, kung may ginagawa ako, may kailangan ako gawin, magluto, mag-prepare ng food, maglinis, may nagtumitingin sa bata. Ang hirap kaya, Day, pag ikaw lang mag-isa, din ang liit pa ng bata, din ang gawain lahat sa bahay ay sayo. Ang hirap, Day. Kasi ako, as first timer no pangangatulong, kasi ang priority talaga natin is yung kaligtasan ng bata. So, para sa akin, ang pakiramdam bilang first timer, pag isa pa lang ang alaga mo, ay mas maganda kaysa sa dalawa agad. Din ikaw lang yung solo, then lahat sa'yo ng gawain, din sa gabi, gigising ka pa. Pag first timer ka, Day, at hindi ganun ka hugot mo. Kumbaga, kung may option ka pa sa buhay, maliligwak ka talaga, Day. So, based sa aking experience, kasi unang dating ko nga, isa palang alaga ko, alalay ko pa yung lolo sa pagbabantay. Pag may mga ginagawa ako, paglilinis ako, may tumitingin sa bata. So, komportable ako. Kasi kung wala, Day, lagi akong natingin, uy, ano nang ginagawa? Ano na? Kasi mahirap mauntog. Kasi lalo na pag baby, yung naglalakad na, malikot. Din, nagkapasa-pasa nga yung alaga ko noon dito. Na that time is, nag-green talaga da yung buto niya dito na pangko sa semento. Nauntog siya ng ganyan. So, grabe yung takot ko nun kasi baka, inisip ko baka ipagbintang sa akin, naging pabaya akong helper, pwede kong ika-terminate. Pero that time kasi is cooking time na, saktong nasa kusina na ako, din yung matanda na yung tumitingin at doon nangyari na nauntog siya. So, thankful ako na hindi naman ako sinisi na naging pabaya ako. So, kung ikaw, Day, ay first timer ka din na mag-apply dito, better na ang piliin mong JO ay yung sa tingin mo kaya mo. Isang bata for me is good. Kasi nung nagdalawa na yung alaga ko, masasabi ko talaga kung may option lang ako sa buhay, kung hindi ko kailangan magtiis at wala akong pangarap, kumbaga medyo okay yung buhay ko sa Pinas. May mga moment na gusto mo nang sumuko, pero ako kasi kailangan ko pa ding lumaban kasi no choice naman ako. 'Di ba? Sabi ko, paano yung bahay ko? Wala, magiging pangarap na lang talaga. So, kung first timer ka, Day, wag mong
based na din sa mga nababasa ko sa comments, sa mga nagpi-PM sa akin na sumuko na lang din sila. Ang isang nag-PM sa akin na nag 1 month notice siya, isa lang alaga niya pero may mga pets. May aso. So doon siya na sumuko kasi yung sa pag-aalaga ng bata day is halos yung oras mo nandun na pag sayo pa lahat, 'di ba? Then yung aso pa daw is kailangan pa niyang ilabas. Kung first timer ka talaga, maliligwa ka talaga agad dito, 'di ba? So yun ang reason niya kasi day sabi niya yung aso kailangan ko pang ilabas, din yung bata paano, nahihirapan talaga daw siya. So nag 1 month notice siya, ewan ko ano na nangyari doon. Nagtanong kasi siya noon na nag 1 month notice siya, sa amo lang siya nagbigay, sa immigration hindi siya nagbigay. So sabi ko dapat inuna mo yung immigration bago ka nagbigay sa amo mo. Yun ang sinabi ko sa kanya. Then meron din nag-comment sa akin na subscriber, 4 person, parang ikaw Day, pero hindi sinabi kung share job siya or may kasama siyang helper sa'yo Day. Okay na yan kasi ano ka, may kasama kang helper, nandito na si Ate Rose. Kasama ko sa church. So may kuskus ako. May kuskus ako. Nagsab lang ako kay Ate Ann, nagbakasyon siya. Sa friend ko, nagsab ako. Oo. Last naman na ngayon. Next Sunday. So, ayan. 4 person, 2 bata at yung mag-asawa, at 5 pets, 3 cat at 2 aso. So sabi ko sa kanya sa live siya nag-comment sa akin, first timer ka ba Day? Oo Day. Naku Day. So 'di ba? Sabi ko, ako nga isa 2 alaga lang, puro focus lang talaga sa bata. Ay may moment nga na parang ayaw ko na, may mga ganon. Isayo pa lang Day, 5 pets, 4 na tao, din sayo lahat Day. So sabi ko sa Day, nakapirma ka na ba ng kontrata? Sabi ko sa kanya. Ayun, nakapirma na siya, on process na siya. So sabi niya, paano Day pag nahirapan ako dyan sa Hong Kong, ano ang pwede kong gawin? Ayun na nga, kung mahirapan ka, 2 lang yung pwede mong gawin, mag-break or magtiis. Sinasabi ko sa inyo, sa mga baguhan, ako noon bilang baguhan, ang inisip ko lang that time is magkaroon ako ng amo. Wala kasi akong idea kung ano ba yung mga best na ano. Kaya ngayon, na experience ko na dito, kaya gusto kong i-share sa inyo, lalo na sa mga first timer, na okay lang Day na pumili ka ng pumili. Kasi yun yung mga kasabayan ko Day. Ilang beses sila pabalik-balik na sa pagpapa-interview hanggat makuha nila yung gusto nila. May sariling kwarto kasi kadalasan dito walang room, walang own room kadalasan dito. Ang mga nakausap ko noon sa kasabayan ko, gusto nila may sariling kwarto, about sa food. Syempre yung job order is hindi ganong maraming tao, mag-asawa lang, 1 bata at walang matanda. Yan yung mga gusto ng mga helper, na mga ex-abroad, na may mga experience na ba. So ang madalas ganitong nabibiktima ay mga first timer, kaya kadalasan pagdating dito dahil first timer, susuko na lang. 'Di ba? Kasi nahirapan sila. So wag magmadali Day. Pwede ka, walang problema, pwede ka. Basta wag ka pumunta doon sa agency na kinukuha yung passport, or wag ka pumunta sa agency na mag-training ka muna bago ka magkaroon ng employer. Kasi may kasabayan ako dyan sa TESDA nung nag-training ako. Sa una niyang in-applyan, tapos na siya lahat Day, training, wala na. Amo na lang ang kulang. So 3 months na siya nag-wait, wala pa din. So nung nag-try siya sa agency na in-applyan ko, ayun, pasok agad. So sayang yung ginastos niya sa doon sa una niyang agency. So sa mga first timer ito, sana magkaroon kayo ng idea paano pumili ng best offer para sa mga first timer. 1 bata,
is okay na. Kasi kadalasan naman dito, day, bata talaga ang mga job order dito. Kasi pag matanda, bihira ang mga employer kumukuha ng taga Pilipinas na matanda ang aalagaan. Kasi mostly sa matanda ay hindi marunong mag-Cantonese. Kaya ang kinukuha nila is mga taga Indonesia. Kasi magaling sila mag-Cantonese. Kasi ang pag-aaral ng Cantonese sa kanila ay 3 to 6 months. So kaya natututo talaga sila sa atin. 3 days, ha? 3 days. So ayan lamang for today's video, day. So kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget like and subscribe my channel. See you next vlog. Bye bye.